kapag narinig niyo kuminsan ng ilang mga kapatid natin nagsasabi na kayong mga pagano, sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan, pinangkalimitan mga terminolohiya na binabanggit. Do not be offended. No? Hindi sapagkat tama sila na tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang kanilang perception. Pero yung salita pagkano, hindi sapagkat sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Pero ibig sabihin sa salitang pagano o hindi, no? Ay ibig sabihin nun ay ibang relihiyon. Hindi katulad namin. So, depende yun kung sino yung kausap mo. Bahagi yun ang ibig sabihin ng salita hindi o pagano. So, kaya sinabi dito na isang hindi, yung babaeng ito ay sapagkat hindi siya udyo. Hindi siya udyo. Kaya bahagi na ipinamanig ni Jesus. Anong sabi niya nga rito? Hindi mararapat na kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga kuda. So, bahagi yun. Kung tutusin, yung pagkaanin tulad ni Jesus ay sa unang tingin ay yung tinatawag natin divining. Kasi hinalintulad ang mga pagano sa isang tuta, hindi ibinibilang na mga anak. Bahagi yun ang gusto ko in general, sabi nga ay itinuring kang aso, hindi tao. At ganun kuminsan yung pag-iisip ng iba. Kasi hindi tayo katulad nila. Hindi tayo kaisa ng kanilang pananampalataya. At kuminsan may ganun yung pagtingin sa atin para sa kanila. Bahagi yun. Pero ipinakita ng babae ito na kahit na tuta ay namumulog ng mumo na nanahulog sa hapag ng mga anak. Bahagi yun na makita natin na pagkakataon na itinuturing ng babae ito yung kanyang pagkakilala sa tunay na Diyos at sa kagandahan nito. Hindi siya tawagin natin dito ay nasaktan. Bahagi yun na kung saan yung nakita ko namin. Kasi ang nangis niya din, mapagaling yung kanyang anak na inaalian ng masamang espiritu. So yun naman yung baging bahagi ng ating pagkilos, yung kababaan ng kalooban na
ng simbahang kinabibilangan natin. So bahagi yun ang kung saan ay nakita natin. Kasi may mga tao na ang kaisipan ay sila lamang ang maliligtas. Yung ating kaisipan nila, maliligtas tayo, lalong-lalo na tayo. Pero hindi natin inaalis yung pagkilos ng Diyos. Kahit na doon, sa mga hindi natin kabilang. Bahagi yun ako sa amin, nakita natin yung nabanggit na pagtugon. Kaya nga yung tawag sa ating pananampalataya ay Catholic, Catholicos. Bahagi yun na kung saan ay kumikilala sa tinatawag nating universality ng pagkilos ng Diyos para sa pangkahalatang katatayuan na nawang ay maramdaman natin ang kagandahang loob ng Diyos. So yung naging bahagi ng ating pagkilos na makita natin sa pagkakataon na ito na ang kaligtasan ay isang kaligtasan na ipinamamanig sa pamagitan na pagkilos ng simbahan. Maliwanag mo na kung saan ay lalong natin nakikita yung kahalagahan ng ating pananampalataya sa simbahan na ininagad ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa ay sabi nga ay magkaroon tayo ng kaliwanagan, magkaroon tayo ng kalawakan ng pag-iisip na ipinamanig sa atin sa pagtatagpo na Jesus ng Syrophonica na ito, na makita natin yung masalawak na pagkilos ng Diyos. Bahagi yung kuminsan tayo yung mga isa sa mga kahinangan natin ay yung pagiging makinig. Makinig bakit? Hindi tayo nag-aaral sa ating pananampalataya. Ba't hindi natin sa ating ginagawa? Hindi tayo nagsisipang pag-aaral natin ito eh. Yun lang yung tunutusin, yung maintenance natin na makikita natin na rin na tayo ay hindi lang sumasamba, ngunit yun din yung pamamaraan ng simbahan na makita natin na lumago yung ating kaalaman. Kasi doon yung pinapasok. Yun ang maliwanag na pagkilos na gusto kong lumawa ng aking kaisipan. Mas maigit kung tayo makapapasok sa mga seminars o mga kapagay natin mga dedicated ministry na mayroon pagpapalating ng ating pananampalataya. Pero generally, yun ang nakikita natin, yung pagsisimba pag-araw ng linggo. Huwag tayong sabi na natin, gumisang tayo ng insulto. Kasi nga, bakit? Walang tayong alam. Kung marami ang kaisipan natin, hindi tayo may insulto. Mas maliwanagan natin yung pagkilos ng simbahan at ng ating pananampalataya na makita natin. At sabi na natin, ay isang paliwanag yun kung bakit tayo ay nagiging malawak ang kaisipan. Bakit? Gawa ng handa tayo matuto sa gitna ng ating pagiging mababa ang loob.
na makita natin at maging bahagi tayo ng paglago ng ating pananampalataya na dinudugunan sa pamagitan ng pagkilos ng simbahan. Sapagkat bahagi ng tutusin dito pinangangalagaan ng mga katuruan at katotohanan na pinangahawakan ng ating pananampalataya na nagmula pa sa panahon na Jesus at ipinasa sa kanyang mga anak. So ito yung tulog namin sa harapan po may kapal. At bahagi din ng ating pagkilos na makita natin yung pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng paggabay at pagpapagabay natin sa ating simbahan kinabibilangan.